And eto guys, nararamdaman din natin na yung iba sa inyo nag-explore kayo ng mga options pagdating sa pagkakakitaan, no? Kung paano nyo pa ma-extend or ma-expand yung mga sources of income nyo, kung ano pang pwedeng gawin para mas lalo pa kayong kumita mga kapiksi. So, saktong-sakto to guys kasi bagong taon, ako nakapag-planning na ako guys. So, sana nakapag-planning na rin kayo ng mga goals nyo, no? For the year. And palagi ko naman yan kayo in-encourage na magganyan guys para talaga may mga goals kayo mga kapiksi. Okay? Hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is full moon kapalaran para ngayong January to February para sa Virgo, Sun, Moon, Rising sign, and Venus. So, yung ating full moon guys, ngayong January ay sa January 3. Tapos yung next na full moon naman natin ay sa February 2 mga kapiksi. So, ang reading na to ay para sa period na yan. And ang pamagat ng ating full moon ay wolf moon mga kapiksi. So, unahin natin tong deck na to. Ito yung moon message para sa inyo. A new romantic cycle begins. Ay kiligin na naman kayo guys, no? So, bagong taon, bagong pag-ibig, bagong pakilig sa buhay nyo guys, no? So, huwag nyong isara yung pintuan ng pag-ibig sa inyo. Hindi porket nasabay kayo last year, hindi porket meron kayo mga failed relationship is forever na kayo mag-fail. Dadating din yung tao na deserve nyong makasama. Dadating din yung relasyon na deserve nyong ma-experience sa buhay nyo. Something better. Mas better kaysa sa mga ex nyo. Mas better kaysa sa mga past nyo, mga kapiksi. So, be receptive of love. Guys, for now, habang nag-aantay kayo, mag-focus muna kayo sa sarili nyo, mga kapiksi. Okay? Attune to the moon, guys. Reach out to someone and let them know you care. Ito naman ay hindi naman ito limited sa romantic relationship lang, no? Kung meron kayong mga tao na mahalaga sa buhay nyo, kapamilya, kaibigan, kahit sino, guys, let them know na mahalaga sila. Let them know na importante sila sa buhay nyo. Mga kapiksi, yung simpleng text, yung simpleng chat ngayon, yung simpleng hi, diba? It already means so much sa ibang tao, mga kapiksi. Additional meaning nitong card na to guys, feel more, think less. Pero for me guys, dapat balance lang palagi. Balance yung utak at saka yung emosyon. Hindi pwedeng mas matimbang yung isa kaysa sa isa. Dapat palaging balanse. Okay? Marriage or engagement is on the cards. So, for some of you, pwedeng nagle-level up din, guys, no? Yung inyong mga romantic relationship. So, pwedeng may mga kasalan na mga magaganap or may mga engagement na mangyayari, mga kapiksi. A legal matter will go your way kung meron kayong mga pinaglalaban na mga legal issues, guys, no? I-claim nyo na magiging favorable sa inyo yung result. So, palagi nyo lang i-manifest or i-affirm, guys, no? Everything is always working out in my favor. Isa yan sa mga favorite affirmations ko, guys. And every time na sinasabi nyo yan, talaga magiging pabor sa inyo yung sitwasyon palagi, mga kapiksi. Okay? Pay some attention to your appearance but don't be all about appearances. So, syempre guys, if we love ourselves, dapat inaayos din natin yung sarili natin, mga kapiksi, kasi kapag nag-aayos ka, maganda yung pakiramdam mo, happy ka. You don't do it for other people, but you do it for yourself. Kahit na nasa bahay lang kayo, di ba? Huwag nyong hayaan na maging losyang kayo. Although, syempre guys, hindi naman natin maiwasan na sometimes, especially kapag may mga toddlers kayo, mga maliliit, no? Talagang yung focus ng attention natin is nasa kanila. But still, make sure na binibigyan nyo pa rin ng pansin, ng atensyon yung sarili nyo, guys, no? Kahit nasa bahay lang kayo, mga kapiksi. Again, you do it for yourself, not for other people. Kasi pagka maganda kayo, kaaya-aya kayo, yung tingin nyo sa sarili nyo, diba? You also feel happy, mga kapiksi. And yun yung importante. You feel happy kasi
maganda yung nakikita nyo, nagkakaroon kayo ng confidence, and kapag masaya kayo, maganda din yung vibration nyo, no? Masaya din yung vibration nyo, mga kapiksi. So, yun yung connection nun, guys, okay? It's not just for vanity or what, pero para maganda yung pakiramdam nyo. That's all that matters, Virgo, okay? Alright, so comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng moon at saka yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, mayroon tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine, at saka citrin yung recommended natin, ito yung mga sample, guys. May makikita kayong link sa description box. So, Virgo, kayo ay represent ng Queen of Pentacles sa ating spread. Ito yung ating moon energy, mga kapisi. Yung ano, guys, yung nakikita nating negative dito for some of you is more on away ito or gusot, mga kapisi. Pero parang ano to, guys, meron kayong kaaway or meron kayong nakakaaway since last year pa. Pero feeling ko parang pagod na kayong makipag-away dito sa person na to. Kung meron kayong matagal na iringan, let's say kapitbahay nyo o kaya naman kapatid nyo or kaibigan nyo o kahit sino pa, guys, no? Parang wala na rin kayong energy na makipag-away sa kanila kasi parang napapagod na kayo o kaya parang na-realize nyo na walang kwenta na makipag-away pa kayo dito sa person na to. Maaari din maghilom ito, guys. So, maaari mag-end itong pakikipag-away na to, itong mga gusot. Mga kapiksi, maaari siyang mag-end matapos, guys. And for some of you, magfo-focus na lang kayo sa sarili nyo. You will focus on yourself. You will focus on your healing. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko ibablock nyo na rin itong person na to. Kasi parang sawa na rin kayo makipag-away. Lalo na, guys, kung let's say karelasyon na mga ka-LDR na nai-stress lang kayo kasi parang LDR na nga kayo tapos palagi pa kayo nag-aaway. Yung mga yung hindi pa kasal, ganyan, parang mga magjojowa lang, mga ganon, parang maglalakas loob na kayo na i-block itong person na to, parang ghosted, ganyan. Yeah, so para sa akin, wag yung i-ghost. I mean, sabihin nyo na lang ng harapan na ayoko na, no, tigil na natin to, wala na rin tong pupuntahan. At least magganon kayo, tapos tsaka nyo i-block. Para I mean, kasi grabe kasi yung ghosting, mga kapiksi, no? Parang hindi siya makatao in any sense. Hindi ko maintindihan kung ba't may mga tao nang go-ghost, but kaduwagan kasi yon para sa akin. So ganun na lang, guys, kausapin nyo kung ayaw nyo na talaga, kahit sa chat lang or text, tapos i-block nyo, much better para magkaroon kayo ng peace of mind and closure. And sa positive side naman, ito, guys, bibigyan kayo ng chance na universe na maghilom yung mga sugat nyo, especially kung galing kayo sa breakup or galing kayo sa magulong sitwasyon. And mas magiging maganda din yung takbo ng inyong kalusugan, ng inyong health. And saktong-sakto, guys, kasi kakatapos lang ng Noche Buena tsaka Medianoche. So diet na ulit, guys. Balik na ulit sa gulay at sa itlog, mga kapiksi, para medyo makabawi naman yung inyong kalusugan, guys. Okay? Alright. And ito, guys, yung sinasabi natin na for some of you, maaaring
manalo kayo sa mga legal battles, no? Yung mga yung na-mention natin kanina, kung meron kayong mga legal issues na pinagdadaanan, guys, maaari maging pabor sa inyo yung sitwasyon. Kaya nga, palagi kayo mag-affirm, guys. Everything is always working out in my favor, no? Para talaga maging pabor sa inyo yung resulta, mga kapiksi. And eto guys, nararamdaman din natin na yung iba sa inyo nag-explore kayo ng mga options pagdating sa pagkakakitaan, no? Kung paano nyo pa ma-extend or ma-expand yung mga sources of income nyo, kung ano pang pwedeng gawin para mas lalo pa kayong kumita, mga kapiksi. So, saktong-sakto to guys, kasi bagong taon, ako nakapag-planning na ako guys. So, sana nakapag-planning na rin kayo ng mga goals nyo, no? For the year. And palagi ko naman yan kayo in-encourage na magganyan guys, para talaga may mga goals kayo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, what else guys? Ito guys, nararamdaman din natin na nagkaroon din kayo ng matibay na bonding with your friends and families, especially after ng bagong taon ng celebration guys. And parang mas magiging matibay ulit yung connection nyo with your families, mga kapiksi, after ng bonding season guys. Okay, meron kasi iba na mga magkakamag-anak, no, na even if New Year, Christmas, hindi na rin sila masyadong nagjo-join sa mga reunion, guys. So I don't know, probably old tradition na rin, siguro na-modernize na, but yeah. Parang gusto nyo ng quiet moment din, mga kapiksi. Eto guys, parang marunong na rin kayong humindi, no? Natututo na kayong humindi sa ibang tao para to protect your peace, mga kapiksi. Hindi naman sa ina-isolate nyo yung sarili nyo, pero parang mas gusto nyo ng tahimik na buhay. Parang isa yun sa mga motto nyo ngayong taon, Virgo, na gusto nyo ng tahimik, gusto nyo ng peace of mind, less noise, ika nga. Alright? And eto guys, may mga bagong opportunities na pwede kayong simulan pagdating sa pagnenegosyo or sa pag-i-invest, and gusto nyo itong palaguin. Sabi ko nga sa inyo guys, meron kayong parang iniisip nyo kung paano mag-e-expand yung inyong mga pinagkakakitaan. So, okay lang yan guys. Maganda talaga na mag-planning tayo para meron tayong gabay for the whole year ng taon, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, yung mga magagandang na-mention ko, i-mind nyo na sa comment section. Bunot lang tayo ng additional message. Ito yung love message guys, no? I-incorporate natin yung mga love messages sa bawat reading, kasi binabala ko ng i-remove guys yung ating love reading na serye dito sa ating channel. Hindi kinokontrol ang pag-ibig, baka nasasakal mo na siya. So, for some of you guys, kung meron kayong mga pinagdadaanan na ganitong klase na mga control issues sa relationship, baka nasasakal na yung mga partner nyo. It's either nasasakal nyo sila or baka kayo yung nasasakal nila. Pero pagdating sa relationship guys, meron tayo, dapat inirerespeto natin yung free will ng bawat isa, kasi hindi naman natin pwedeng kontrolin yung mga person natin, dahil hindi naman mga robot yan na disuse guys. So hayaan nyo sila, and kumbaga i-respect nyo yung space nila, and kailangan meron din kayong sariling space, mga kapiksi, para hindi nasasakal sa relasyon guys. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Virgo, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga mensahe. And Happy New Year guys. Ito yung ating first episode para ngayong 2026. So, Happy New Year sa inyong lahat. Ito yung ating 2026 kapalaran. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.